ngayon, eto pong si Senator Alan Peter Cayetano ay natanong patungkol mga kababayan sa impeachment nito pong si Sara Duterte. At ayon po mga kababayan kay Alan Peter Cayetano, wait lang, tanggalin lang natin yung comment section. Sabi po dito, Cayetano, obligasyon ng Senado na gampanan ang tungkulin sa impeachment ni VP Sara. So maliwanag po ang sinasabi ni Cayetano dyan obligado ang Senado na kailangan nilang gampanan ang kanilang tungkulin. So ngayon sabi pa dito, basahin po natin yung nilalaman. Ang balita pong ito ay galing po sa Abante TNT, tunay na tabloidista. Yan po yung source natin mga kababayan Binigyan din ni Senador Alan Peter Cayetano nitong Martes na obligasyon ng Senado na tuparin ang mandato nito sa ilalim ng konstitusyon matapos matanggap ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kapag constitutional mandate, gagawin mo lang. Pahayag ni Cayetano sa panayam matapos tanungin na mga reporter kung kailangan pa bang pagbotohan or pagbobotohan ng Senado ang pag-convene bilang impeachment court. Aminado si Cayetano na maaaring magkaroon ng botohan sa hanay ng 24 na senador. Pero nagbabala siya laban sa paggamit ng botohan para pigilan ang proseso. Yung impeachment it and applying it to the 24 senator, may botohan yan. But just because may botohan does not make it right, sabi niya mga kababayan. So ngayon, yung babala dito ni Cayetano, kung magkakaroon ng botohan, dapat hindi nila pwedeng pigilan yung impeachment trial. Hayaan nilang umusad sa madalit salita mga kababayan. Buti pa nga yung sinasabi ni Cayetano dito kaysa kay Tolentino. Alam naman natin mga kababayan na si Cayetano ay kaalyado ng mga Duterte. Alam naman natin ay pinagtatanggol niya ito po mga Duterte. Pero sa sinabi po niyang ito mga kababayan, talagang sumasang-ayon tayo. Bakit? Kasi nga naman, yung mga nasa sa Senado, yan po ay ibinoto ng mamamayang Pilipino at kailangan po nilang magtrabaho at tuparin yung kanilang mandato na kailangan wag nilang pigilan yung impeachment trial at hayaan po nilang umusad yan. Dahil nga, mismong mamamayang Pilipino ang may gusto na malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng impeachment trial. So sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw. Ayon pa sa senador, hindi dapat maibasura ang mandato ng konstitusyon sa pamamagitan lamang ng simpleng majority vote sa plenaryo. Formal nang ipinadala ng Kongreso ang article of impeachment sa Senado sa araw ng pagsasara ng sesyon noong February 5, 2025 at hindi agad nakagawa ng aksyon para dito. Sa muling pagbubukas ng pinal na sesyon ng Kongreso ngayong linggo, iniurong ni Senate President Francis Chis Escudero ang presentasyon ng article of impeachment sa June 11 mula June 2 upang tutukan ang mga mahalagang panukala na nakabinbin bago matapos ang 19th Congress mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo, di ba yung sinabi dito ni Alan Peter Cayetano, taliwas po sa sinasabi mga kababayan ni Tolentino na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress. Yung sinasabi dito ni Alan Peter Cayetano, kung ano yung sinasabi ng konstitusyon, yun po yung sundin at mandato ng senador na gampanan yung kanilang trabaho na maging hukom mga kababayan sa darating na impeachment trial ni Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, kung iisipin nyo, talagang mapapaisip kayo dito, bakit ganito ang linyahan ni Alan Peter Cayetano ngayon? Di ba mga matalik na kaalyado siya ng mga Duterte, pero parang ang dating mga kababayan, gusto niyang umusad yung impeachment trial at kung magkakamali itong si Sara Duterte at may dapat panagutan, kailangan niyang panagutan. Taliwas sa sinasabi ni Amy Marcos na dapat patayin na yung impeachment kasi nga wala naman daw pupuntahan. Taliwas sa sinasabi ng mga kaalyado ni Sara Duterte na wag nang ituloy yung impeachment mga kababayan. Pero dito, maliwanag naman yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na kailangan gawin ng mga senador or ng Senado or kailangan nilang gampanan ang tungkulin sa impeachment ni Sara Duterte. So dapat wala ng mga katuwiran na katulad ng sinasabi ni Chis Escudero, ni Tolentino mga kababayan na parang pinaparating nila sa mamamayang Pilipino na hindi na matutuloy yung impeachment trial
at malabo ng umusad. Hindi na pwedeng tumawid sa 28th Congress. Pero para dito kay Alan Peter Cayetano, kailangan gampanan ng Senado yung tungkulin nila sa impeachment trial, mga kababayan, or impeachment nito pong si Sara Duterte. Sa madalit salita, kailangan magkaroon ng trial, kailangan tumayong hukom ng mga senador na iniluklok ng mamamayang Pilipino. Yan po yung sinasabi dyan, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano. So kayo, kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, ano pa masasabi ninyo hingil po dito sa impeachment issue ni Sara Duterte? Sa tingin nyo, mga kababayan, ang dahilan ba? Eto paki-comment na lamang po sa ating comment section, especially dun sa mga team replay. Ang dahilan ba, mga kababayan, kung bakit pa iba-iba ng sinasabi, sa inyong palagay, ang dahilan ba kung bakit pa iba-iba ng sinasabi, etong si Senate President Chis Escudero ay dahil natatakot siya na mapalitan bilang Senate President? Kasi kahit ako nagtataka kung bakit noon, mga kababayan, para sa mamamayang Pilipino yung sinasabi po niya. Kailangan managot, yung dapat managot. Pero ngayon, mga kababayan, iba na po yung mga linyahan ni Senate President Chis Escudero at iba na po yung ginagawa po niya bilang Senate President ng mga kababayan, ng Senado. Ano po? So ngayon, kung akong tatanungin, dapat talagang matuloy yan, dapat talagang umusad dyan para makita natin yung mga bank account na sinasabi na pinapasukan ng mga drug money. Ano po, sa pangalan ni Digong at saka po nitong si Sara Duterte. Anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon, pupunta na po tayo sa next topic po natin. Eto, di ba nagkaroon po ng issue ng pakikipagkasundo ni PBBM sa mga Duterte dahil po doon sa lumabas na podcast ni PBBM at saka po ni Katunying, na kung saan itanong po, mga kababayan, ni Katunying kay PBBM kung bukas ba siya na makipagkasundo po sa mga Duterte. At dahil po dyan, lumabas yung mga kondisyones ng kampo ni Digong para magkaroon ng pakikipagkasundo kay PBBM. Sa madalit salita, makikipagkasundo lang sila kay PBBM kung matutupad yung kanilang mga kondisyones na maibalik sa Pilipinas. Ito pong si dating Pangulong Duterte. At dahil nga po dyan, ito, sinasummarize ko lang sa inyo sinagot po yan ni PBBM na ang pakikipagkasundo ay para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas, hindi para dun sa mga demanding, or sa madalit salita, hindi para, mga kababayan, doon sa mga gusto po nilang mangyari or kondisyones po nila. At dahil dyan, nagbigay po ng pahayag ito pong si Basti Duterte. Sabi niya dito, pakikipagkasundo ni PBBM sa mga Duterte propaganda lang. Ayon daw po kay Basti Duterte, at kainin na lamang daw po ni PBBM yung pakikipagkasundo po na yun. Anyway, eto mga kababayan, maliwanag dito, sinasabi ni Basti Duterte na kainin na lamang daw po ni PBBM yung pakikipagkasundo na sinasabi daw po ni PBBM kung hindi daw po matutupad yung mga kondisyones. So eto, i-play po natin. Sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin na yung reconciliation niya. Wala, di ba? He's been lying since he became president. Yan ang sinasabi ko kung bakit, mga kababayan, dapat hindi makipagkasundo ang presidente dyan po sa mga Duterte. Biruin nyo si PBBM, gusto ni PBBM na makipagkasundo sa mga Duterte dahil nga naitanong sa kanya yan ni Katunying kung bukas ba. Napakaganda nga ng tanong ni Katunying bukas po ba kayo na makipagkasundo sa mga Duterte? Ang sagot ng presidente, oo, bukas siya kahit kanino na makipagkasundo para sa ikauunlad ng bansang Pilipinas at para makapagtrabaho ng maayos ang gobyerno ni PBBM. Pero ayon po dito kay Basti Duterte, kung yun daw pong pakikipagkasundo ni PBBM, wala daw, mga kababayang, kondisyones, wala daw pong basis yun. Sa madalit salita, hindi daw bukas talaga sa pakikipagkasundo ang gobyerno ni PBBM. Lagi bang, mga kababayan, eto lang yung akin kailangan ba kapag makikipagkasundo tayo, kailangan mayroon laging kondisyones? Diba, hindi pwede yun. Ang pakikipagkasundo yan po ay kusang ibinibigay ng walang hinihinging kapalit. Tandaan nyo po yan. Ngayon, kung ganito po, mga kababayan, yung kanilang sinasabi, hindi po bukas talaga or bukal sa loob nila yung pakikipagkasundo sa gobyerno ni PBBM. Dahil meron po silang hinihingi na napakabigat na kapalit. Ano po, at yun ay ang maibalik sa Pilipinas, yung taong may pananagutan sa ibang bansa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi na
Nagdalawang isip si Davao City Mayor Baste Duterte na tawaging sinungaling si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kagustuhang pakikipagsundo sa kanilang pamilya. Aniya, puro propaganda lamang ang kasalukuyang administrasyon gaya ng pangako nitong 20 pesos na bigas sa taong bayan. He's a liar. He's a liar. He lied. Para sa akin, ang totoong propaganda, yun na nga ako, nalilinisin ng Pilipinas 3 to 6 months ay pinagbabawal na ba to, pero hindi nangyari bago sila pa ang yumaman at nagnegosyo. Sa likod ng mga kababayang Pilipino po natin na itinutumba nung panahon ng Duterte administration. Kaya nga si Duterte nasa The Hague, Netherlands eh. Kasi nga, hindi naman niya natupad yung mga pangako niya. Pangalawa, alam naman po natin mga kababayan na talagang drawing lamang yung 3 to 6 months, nalilinisin nila ang Pilipinas ay pinagbabawal na bato at ang naging resulta po noon, marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang binawian ng buhay at marami mga inosente ang nadama. Yun ang totoong propaganda, hindi po yung 20 pesos na bigas. At saka mga kababayan, ito para sa akin, ang totoo ding propaganda ay yung mga ngako ka sa sambayan ng Pilipino na ililibre mo ng kuryente yung mga kumukonsumo ng 2,000 pababa, pero hanggang ngayon wala pa rin. Yon ang totoong propaganda mga kababayan. So much. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, reconciliation. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and is trying to man up. Ayon pa kay Baste, ang resulta ng katatapos lang na midterm elections ay nagpapakita ng kahinaan ng Pangulo. Like what PRD said, and it clearly shows ngayon midterm na ito that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Talo ang mga kandidato na. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang alkalde sa Tatatlo nga lang yung nakapasok sa Duterte eh. Tatatlo nga lang mga kababayan yung nakapasok sa Duterte eh. Di ba? Ang lalakas ng loob nila magsabi, iboto ninyo ang Duterte. Partida, ginamit pa nila yung nakakaawang sitwasyon ni Duterte, ni Digong sa The Hague, Netherlands. Ano nangyari? Ilan ba nakapasok sa Duterte? Tatatlo nga lang mga kababayan eh. Kung hindi pa nga yung dalawa na balingbeng mga kababayan, kung hindi pa gumanon ganon, namangka sa dalawang ilog, hindi pa makakapasok. Doon po mga kababayan sa mga nanalong senador. Kaya lang naman nanalo si Amy Marcos kasi nga, kinampanya sila ni PBBM tapos nagmakaawa pa kay Sara Duterte mga kababayan na i-endorse sa madalit salita na mangka pa sa dalawang ilog yung dalawa, si Villar at saka itong si Amy Marcos. Kaya lang naman nakapasok yung mga yan. Pero kung pagbabasihan po natin yung Duterte, ni Duterte, iilan ba nanalo doon? Iilan ba ang nakapasok doon? Eto, tandaan nyo mga kababayan kung wala si Rodante Marcoleta sa Iglesia ni Cristo, malabong manalo yan. Tandaan nyo po yan. Pagkakatalaga kay General Nicolas Torre III bilang bagong Philippine National Police o PNP Chief. It's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. If it was based on merit, ganito sana yon. Sana legal lahat na nangyari. He's not a criminal yet kasi hindi pa man sa korte, but he behaved like a criminal. So, bigay na sa kanyang PNP niya. No one is impressed. Nasa The Hague, Netherlands. Wala. Hindi nyo matanggap na yung tao na bumangga sa inyo naging PNP chief ng Republika ng Pilipinas. At saka hindi nila matanggap mga kababayan na someday kapag ka napatunayan na nagkasala sila, si General Torre din ang uusig sa kanila at mag-i-implement ng arrest warrant sa kanila mga kababayan. Yan po yung tandaan ninyo. Kaya kung makikita ninyo yung may mga kasong politiko dyan, ganun na lamang katindi mag-react dito po kay General Torre sa pagiging PNP chief po niya. Katulad na lamang mga kababayan ni Jinggoy Estrada, ni Sara Duterte na kunyari tinatawan-tawanan nila, kunyari dismayado sila sa pagiging PNP chief ni General Torre, pero definitely mga kababayan kinakabahan na yung mga yan. Dahil nga kapag sila ay napatunay na talagang nagkasala, sa kamay din sila ni General Torre babagsak.
Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Si Davao City Mayor Baste Duterte para bisitahin ang kanyang ama sa unang pagkakataon. Hindi nito napigilang maapektuhan nang makita ang dating Pangulo na pumayat lalo't matanda na ang kanyang ama. Oo, tama naman yung iniisip natin na ganun kasi nga matanda na siya. But siguro, I think on some days he's okay, on some days maybe not. Ganun naman ang tao, wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? So, he's like anybody else. This is just an ordinary person at the end of the day. Kung ano man yung mafe-feel ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. But he's a strong guy. There's a lot of reason for us to be optimistic. Nananatiling buo ang paniniwala ni Baste na walang kasalanan at makalalabas anumang oras ang kanyang ama. Eto nga mga kababayan yung nakakatawa dito eh. Sinasabi nila na walang kasalanan si dating Pangulong Duterte at makakalabas daw. Tapos yung iba mga DDZ sinasabi nila na mapapauwi ni Senator Amy Marcos yung si dating Pangulong Duterte. Si Senator Amy Marcos lang ang makakapag-uwi sa Pilipinas kay dating Pangulong Duterte. Pero nung nagpunta, etong si Senator Amy Marcos doon sa The Hague, Netherlands, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko, hindi pinayaga na makapasok para dalawin etong si Digong. Paano may uuwi ni Senator Amy Marcos sa Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte kung doon pa nga lang mga kababayan sa The Hague, Netherlands, hindi na nga payagan na makapasok sa ICC eto pong si Senator Amy Marcos para man lang tingnan at bisitahin eto pong si Duterte. Kaya yung mga nagsasabi dyan mga kababayan na may uuwi sa Pilipinas agad-agad itong si dating Pangulong Duterte, kaututan yan. Walang katotohanan yan. Hanggat hindi natatapos ang hearing niya doon, ang kaso niya doon, hanggat hindi nadidismiss mga kababayan, malabong makabalik ng Pilipinas, ito pong si dating Pangulong Duterte. 100% mga kababayan, malabong makabalik ng Pilipinas yan. Lalo na yung abogadong napili nila, puro daldal lang sa social media pero wala namang ginagawa para maabsuelto di umano etong si dating Pangulong Duterte. Ano po? Anyway, mga kababayan, ngayon, punta naman po tayo dito po sa, since binabash mga kababayan ni Mayor Baste Duterte, etong si General Torre. Eto naman yung sinabi ni General Torre para po doon sa kanya mga basher. Eto, play po natin. Enjoy it. Ay, wait lang, may ads lang. Eto mga kababayan pakinggan nyo yung sinabi ni General Torre. Eto Anyway, ay shoutout po sa lahat ng mga nakatutok kay Erap Naris. Ayan, mega love shoutout po Yan. Ito, play natin yung sinabi ni General Torre dun sa mga basher mga kababayan na bumabatikos po sa kanya. You know, this is a free country. Kaya nga, yung mga bashers natin, natural yan. They are welcome to voice out their opinions, their criticisms. Walang problema yan. Tanggap natin yan. Hindi apektado si Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III sa mga pambabatiko sa kanya. Ayon kay General Torre, natural lamang na mayroong mga... Wait lang, sabi dito, ano yun? Nakabalik na daw Sir Jake yung karton. Alam niyo ba mga kababayan, kung kanino ako mas nag-aalala, ano po dyan mga kababayan sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, dyan ako mas nag-aalala yung mga naandyan dyan sa The Hague, Netherlands. Di ko po nila lahat. Pero medyo nag-aalala ako kay Robin Padilla, dun po sa ibang mga supporter. Kasi mga kababayan, nakikita nyo na nagkakaroon ng problema. Saan ka ba naman nagkatala? Daladala mo, umiikot ka sa The Hague, Netherlands, daladala mo yung karton ni dating Pangulong Duterte, yung iba isinasayaw pa at kinakausap pa yung karton. Yan ba ay gawain ng mga matitinong tao na nasa tamang pag-iisip? Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, mas nag-aalala ko sa mga taong yan. Bakit? Kasi buhat nung inumpisahan ni Robin Padilla na bitbitin yung karton ni dating Pangulong Duterte at daladala doon mga kababayan sa The Hague, Netherlands, tinularan na nung iba. At doon pa lang makikita nyo mga kababayan na nagkakaroon ng konting problema sa kanilang mga pag-iisip. Ano po, di umano. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Basher dahil hindi naman niya kayang kunin ang loob ng lahat. Wala naman tayo kasing control sa kung anong sasabihin nila sa atin. Tama. Most of the time, 50% of the client is always
not happy with the outcome. Kasi sino nga naman ang maging happy dyan? Isinintensya mo ng kamatayan yung tao, alam nga namang matuwa pa sa iyo yan. Di ba? Gayunman, payo ni General Torre sa kanyang mga kritiko, siguruhin na hindi sila lalabag sa batas. Isa lang naman ang reminder dyan, just like goes for everybody, it goes to you and me, na we have to do it within the ambit of the law, within the bounds of the law. And sa amin dito, dagdag pa sa mga pulis lalo, we have to do everything within the bounds of decency. Wala din umanong dapat na ikatakot ang mga kalaban sa politika ng administrasyon dahil ang pangunahing utos daw sa kanya ng Pangulo ay pagsilbihan ang taong bayan. Tama! Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ano nakakatakot dun? Di ba? So ligtas din sila, sir? Ligtas sila. Huwag na sila gumawa ng mali, di ba? Kasi hindi sila makakaligtas. Inula ng batiko si General Torre noong siya pa ang direktor ng Police Regional Office 11 nang pangunahan nito ang paghahanap at pag-aresto sa leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Si General Torre din ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso nang siya pa ang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O ngayon mga kababayan, maliwanag naman ang sinabi dito ni General Torre na nasa bansa tayo mga kababayan na may demokrasya. Kahit sino pwede magsalita mga kababayan. At bilang professional na pulis etong si General Torre, tanggap naman niya yung mga kritisismo ninyo. Ang tanong, tanggap ba nung mga big fish na inaresto ni General Torre mga kababayan yung kanilang naging kapalaran?